Okay, good morning everyone. Sorry for the delay, no? We are going to continue with the discussion for the respiratory system. So, among my students, 'di ba, tatlong klase man kayo, no? This is one of the most important things to remember, especially if you are a radiologic technologist. Okay? Kasi ito yung bread and butter ng mga radtech, yung respiratory system. Kasi most of the time, no, yung mga request ninyo, majority of cases, yung mga request na ina-ask sa inyo ng mga doktor is to perform chest x-ray. Okay? So, dapat alam na alam nyo yung normal anatomy as well as physiology of the respiratory system. So, when we are going to talk about the respiratory system, remember that you are talking about gas exchange. Okay? So, ano yung nag-exchange? It is between the blood and the external environment. Ibig sabihin, yung pumapasok na oxygen galing sa ilong mo, papunta sa alveoli mo or sa lungs mo, no? Nag-exchange sila doon. So, binibigay, no, ng dugo mo yung carbon dioxide, tapos kukuha siya ng oxygen. Saan yun nangyayari? Sa tinatawag nating alveoli. Okay? So, yung area ng lungs natin, no, yung dadaanan ng hangin, usually ang function niyan is to purify, warm, and to humidify. No, hindi ibig sabihin, hindi pwede na yung papasok na hangin, for example, pumunta ka ng Baguio, yung malanghap naman masyadong malamig, yung mga fogs, malanghap mo yung mga fogs, malamig na environment, yun yung papasok sa lungs mo. Okay, that's why nga nakakatawa because individuals, no, na nagsisigarilyo, pinapapasok talaga nila yung mga foreign materials, especially bad air sa lungs nila. No, kaya nga parang yung ang mga parts ng lungs mo mabibisit na lang sa iyo kasi nga ano na lang yung function nila, kaya nga ginawa yun ni Lord para ma-filter tapos papasukan mo ng aso. Okay? Kaya nga 'di ba? We try as much as possible to not engage with individuals na nagsusmoke kasi nga masakit sa ilong. No, ano na lang kaya kapag ipapasok mo yung aso sa imuhang baga. Okay? And this shares responsibility with cardiovascular system. Always remember that your lungs is as much as important than your brain and your heart. Okay? Kung hindi ka makaginhawa, no, dako ang tsansa na mamatay gud ka. Okay? So, ano yung mga organs ng respiratory system? We have the nose, yung ilong natin. No? We have the pharynx, no? Yung dadaanan dito. You have the larynx, no? You have the trachea. You have the bronchi and the alveoli. Okay? So, from your nose, pupunta yung hangin papuntang pharynx, papuntang larynx, no? Dadaan siya na bronchus. This is the main bronchus. No? Eventually, it will split. Remember this part here. Yung part dito, ito yung tinatawag nating carina. Okay? Ano yung carina? Yung carina, dyan ang area kung saan nagsisplit. Okay? Yung right and left main bronchus. Okay? You have here the lungs, which is very important for gas exchange. And you have here the diaphragm, which is the main muscle for the breathing. So, kung tatanungin ka ano yung pinaka-importanting muscle sa katawan ng tao, that would be the diaphragm. Okay? So, if you are going to look at this picture, no, dapat alam na alam mo ano yung mga different parts ng upper respiratory tract. Okay? So, ibibigay ko na to sa inyo. No, alam nyo naman, in my class, baka lalabas sa exam. Malay nyo, isang slide ang lalabas. No? You need to memorize everything about this. So, ano yung anatomy of the nasal cavity? So, meron tayong tinatawag na olfactory receptors and this is responsible for, no? Ano yung olfactory? It's for the smell, okay? And the rest of the cavity is lined with the respiratory mucosa, which is responsible for moistening air and traps the incoming foreign particles. Okay? Iba yung taste ha, hindi yung taste. Ano yung sagot? It's the smell. Okay? It's your olfactory receptors.
So the lateral walls have projections called the concave, no? Maunang murag nga nagagaras-garas murag kung sa isda pa na munang atong hasang. Okay? So unsay purpose anang hasang, no? It's to increase air turbulence para hindi siya makakadali pasok doon sa baga natin. Okay? So your nasal cavity is separated. So we have the anterior, yung nasa sa front, that is composed of the bone. Tapos yung sa likod, if i-move nyo yung dila nyo palikod, sige daw, move mo yung dila mo palikod nyo, you touch your posterior soft palate. Ang atubangan, mauna nga na siya bukog, ang imong ngipon, no? Na manay bukog da, di ba? You have your maxilla. That is the anterior hard palate. Yung nasa likod naman, since wala namang bone dyan, yan yung posterior soft palate. Okay? So we have different cavities within bones surrounding the nasal cavity. You have the frontal, sphenoid, ethmoid, and maxillary. So ano yung function ng sinuses? It lightens the skull, and remember its main importance. Resonance chambers for speech. That's why if, for example, congested yung sinus mo, no, magkakaroon ka ng problem speaking. Okay? So ano pang other purpose nun? No? It's to produce mucus that drains into the nasal cavity. Okay? So now let's talk about your throat. Your throat is divided into 3 parts, no? You have the naso, oro, and the laryngopharynx. Yung nasopharynx, no, this is seen superior region behind the nasal cavity. So if pangangahon ni mong pasyente, mauna siya ang murag naa sa taas na area. Okay? Ang oro, mauna siya ang nasa likod sa baba. Okay? Kung maganga ang pasyente, ang sa taas, muna ang nasopharynx, ang naagud straight sa imuhang kanang naay nagabitay-bitay diha, it's the oro. Yung nasa baba naman, that is the laryngopharynx. Okay? So if ma-observe ninyo, no, this is the oropharynx kasi malapit siya sa bunganga. Yung nasa taas, ito yung nasopharynx, yung nasa baba, laryngopharynx. Okay? So auditory tubes enter the nasopharynx, no? And remember, yung pharynx mo, meron kang tinatawag na tonsils. So yung tonsils, it can be divided into 3 parts. We have the pharyngeal, we have the palatine, and we have the lingual. Yung nakikita mo most of the time is the palatine tonsils. This is yung lumalaki sa individuals having tonsillitis. Okay? Kana kung pagngangani mo, ingon si mong mama, ala, nidako akong tonsils. Yes. Ito na yung tonsils, no? That's the palatine tonsils. Yung voice box naman, no, it is also known as the larynx. It is responsible for speech. Okay? So remember, this is made of 8 rigid hyaline cartilages and a spoon-shaped flap of elastic cartilage known as epiglottis. So ano yung thyroid cartilage and epiglottis? Yung epiglottis na yan yung responsible for rerouting the food, no, na hindi mapupunta sa larynx. Okay? Siya yung nagpre-prevent mapunta yung food sa larynx kasi nga dapat saan pupunta? Esophagus. No, hindi dapat makakapasok yung pagkain saan? Sa larynx. Kasi anong dapat doon sa larynx? Air, no, hindi food. Yung thyroid cartilage naman, yun yung Adam's apple natin. So makikita mo na yan, dapat hawakan mo yan ngayon para ma-remember mo. Especially in individuals who are male, no, yan yung pinaka-obvious, the thyroid cartilage. Okay? It's the largest hyaline cartilage. Yung vocal folds naman is responsible for the vibration when you are speaking. So, ano yan? Parang dadaanan yan siya ng hangin. Okay? So, yung trachea naman, no, this connects your larynx to the bronchus. This is lined by ciliated mucosa para ma-expel mo yung foreign bodies. Okay? Meron kang mga parang hairs. That's what you call the ciliated or the cilia. So, ang purpose niya lang yan is to deliver the air from the larynx papuntang bronchus. Okay?
So walls are reinforced with C-shape kay nga naman kay kung dili na siya, wala na siya cartilage diha, mag-collapse na siya. Kag kung mag-collapse na siya, dili nakakaginhawa. Okay? Okay. For the primary bronchi naman, this is formed by the division of trachea, no? So yung trachea mo, if ito yung trachea mo, once it divides into two, no? That is what you call now the main bronchus. You have the right and the left main bronchus. Okay? Ito if naka-base sa x-ray, ha? Pero if nakaharap yung patient, ganito yung setup. Okay? Pero if nakatalikod yung patient, syempre, naagyo ng right dire. Okay? Right and left if nakapatalikod ang patient. So, the right bronchus is wider. That's why if matulon ka o tawag ani kanang matulon ka sa piso or let's say nuts, no? Mas dako ang tsansa nga mas makasulod siya sa right bronchus compared sa other than the left bronchus. Okay? Tapos, remember that the bifurcation kung asa naga-divide ang imuhang left and right main bronchus, diha ang ginatawag nato na carina. Okay? Sulat nyo to, lalabas nyo sa exam, ha? Carina. Okay? So, yung bronchi, eventually magsasubdivide yan siya into smaller and smaller branches. So, the lungs occupy most of the thoracic cavity. Okay? And the apex is near the clavicle, no? Yun yung malapit sa mas mataas na area. At yung base naman sa diaphragm. Okay? You take note, ha? Very easy yan. Left, 2. Okay? Right, 3. How do you remember right? Ang 3, may R. Okay? Yan. Right, R. So, if you are going to take a cut, no? This is a cut transversally. Now, if mo manananggal ang imong pagtusok ani, now you are going to see this one is from top view. Na dili ni CT scan view nga baba. Top view ni siya. So if you are going to look at it, you are going to see that your heart, no, is directly related to the lungs. So yung heart mo nasa gitna, yung lungs mo nasa gilid. Okay? And you have different yung next slide natin dito, no? You have the different pleura, no? These are different coverings of the lung surface. Meron tayong tinatawag na pleura, no, na visceral. Yan yung dumidikit mismo sa lungs. And you have the parietal, no? You have the parietal which is yung nasa yung hindi dumidikit sa lungs. Yung space between them, no? This is what you call the pleural space. Okay? So, if magkakaroon ng tubig ang lungs, dyan mag-o-occupy yung tubig. Okay? So, pleural fluid fills the area between the layers, allow its gliding. Kaya para dili magka-bungkag-bungkag. So, respiratory tree, now remember nyo, may primary, secondary, tertiary, bronchioli, and the terminal. So, kung lalabas man sa exam, this is it. Okay? So, again, primary, secondary, tertiary bronchioli and terminal bronchioli. Tapos, yung terminal bronchioli mo, eventually, that one, no, leads to what we call now the alveoli. Yung alveoli, yung parang grapes, no, na maliliit, kung saan nagkakaroon or nangyayari ang gas exchange. Without it happening, without it, no, magkalisod ang isa ka individual makaginhawa if na ay problem diri nga area. Kaya nga naman diri gani nagahitabo ang gas exchange. So kung nay problem diha, so technically problema pud ang imo paginhawa kay walay gas exchange mahitabo. Okay? So in individuals having pneumonia, no, ito yung mafi-feel ng mucus, no, mauni ma-infect. So eventually if ma-infect ni siya, dili makahitabo ang gas exchange. Okay? So all but the smallest branches have reinforcing cartilage kay para dili siya mag-close. Okay? And terminal bronchioles and in alveoli, yun yung sinasabi ko. So yung sinasabi namin nating respiratory zone, these are the zones which is responsible for
gas exchange. So, ano yon? Respiratory bronchioli, alveolar duct, and alveoli. Yung alveoli natin, no, this is the structure of alveoli. We have the duct, the sac, the alveolus. And this one is responsible for gas exchange. So, yung respiratory membrane, ito yung tinatawag natin the air-blood barrier. So, ang point nito is, this is a thin squamous epithelial layer lining the alveolar walls. So, manipis to siya, kaya siya, di ba, if ma-remember ninyo sa histology, this is known as the simple squamous epithelium. So, ito siya ang responsible sa gas exchange. Okay? So, as you can see here, no, very thin. Why? So that the red blood cells, no, muagi ang red blood cells, muhatag siyag oxygen, mudawat siyag oxygen, tapos i-release niya ang carbon dioxide. Okay? So, ing anak kanipis nga ang makaigo lang kay at least isa or duwa lang kabuok nga red blood cell. Okay? So, it's very important nga nipis siya because nga the gas exchange occurs using diffusion. Okay? Just like in this slide. This occurs, no, through gas exchange. Okay? So, the gas crosses the respiratory membrane by diffusion. So, yung oxygen pumapasok sa dugo, yung carbon dioxide lumalabas sa alveoli. Yung macrophages naman, these are white blood cells that is usually responsible, no, sa imuhang protection. So, di ba ang function sa white blood cell is to kill microorganisms or to remove foreign bodies, no, kung makaya lang nila kaunon through phagocytosis. And remember also that we have what we call surfactant. No, this one is responsible for lubricating the alveoli. Bakit? Para once nga mag-open close ang imuhang alveoli, no, ang alveolus nimo dili siya mag-close. Okay? So the following topics na i-discuss natin is more on physiology. No, very important. Why? So when you talk about respiration, no, we have what we call pulmonary ventilation. So, yung pulmonary ventilation, ito yung pagtaas, no? Yung pagpasok at paglabas ng hangin sa baga mo. The way you breathe, no, that is ventilation. Yung pagpasok at paglabas ng hangin sa baga mo. When you talk about external respiration naman, no, this is the gas exchange between the pulmonary blood and the alveoli. Okay? So, nangyayari ito saan? Sa lungs. Okay? Yung internal respiration naman is when the blood exchange it to the tissues of your body. That's the internal respiration. External, the lungs. Internal, sa tissues. Okay? So yung respiratory gas transport, no, this usually transport in the bloodstream. So what are the mechanics of breathing or paano ka umihinga? Okay? So it depends, no, on the volume changes in the thoracic cavity. The more the space that you have, the more kusog or lalum ang imong ginhawa. Okay? So the volume changes lead to pressure changes which lead to the flow of gases to equalize pressure. Okay? Very easy to understand naman yan. So you have two phases of ventilation, no? You have inspiration and you have expiration. So, tinuturo na natin kahit elementary, alam nyo naman to. Pag sinabing inspiration, flow of air into the lung. Pag sinabi mo namang expiration, lumalabas yung hangin galing sa lungs. Okay? So, pag sinabi mong inspiration, ang gumagana is the diaphragm and the intercostal muscles. So, anong nangyayari? No? So try mo, ginawag lalom. Okay, ginawag lalom. When you inhale, or when you inspire, the size of the thoracic cavity increases kasi nga lumalaki or dumadami ang hangin papasok sa lungs mo. Okay? So, when you inspire, no, your rib cage expands, your lungs expands. Okay? Your ribs elevates, no? I-memorize ito ha, yung mga nakalagay sa picture, no? Your diaphragm moves inferiorly para mas mabigyan ng space
yung lungs mo at yung rib cage mo, no? And your external intercostal muscles, no, usually moves also. Okay? So when you exhale naman, no, syempre lumiliit, no? When you exhale, sige daw, exhale. Okay, very good, children. Exhale. So when you exhale, you are removing the air from your lungs. So when you remove air, anong nangyayari? Lumiliit ang rib cage. Ano pa? Lumiliit ang lungs. Ano pa? Pinupush ng diaphragm yung hangin galing sa lungs mo palabas. Okay? So normally, ang nangyayari is parang balloon yan siya, yung diaphragm mo. Kapag mubutong na siya, muhatag siya space para maka-expand. Pero kapag mubalik siya sa normal niya nga position, which is when you exhale, ginapush na niyang hangin, no? Murag ana siya kakusog, ginapush niyang hangin gikan sa imuhang lungs pagawas imong lawas. Okay? So the ribs depressed, no? External intercostal muscles to relax, and the diaphragm moves superiorly as it relaxes. Ibig sabihin, pinupush niya. Okay? So what are the non-respiratory air movements, no? Kumuubo ka, umaaching ka, tumatawa ka, no? When you yawn, you hiccup, and you cry. Okay? So what are the different respiratory volumes and capacity? So as early as now, I want you to memorize this one. I want you to focus on this one because the examination for respiratory system will deal more on physiology kasi madali lang naman tandaan yung anatomy. Okay? So what you are going to remember is, sige daw, ginawag dalom. Ginawag normal. Kung mo ginawag kag normal, pila ka litro nga hangin ang musulod sa imuhang ginawa? Mao nang question. So pila? It's 500. So kanang normal nimo nga ginhawa, for example, ang normal lang gyud nga ginawa, nga walay problema pag ginawa, no, wa ka na stress sa exam, etc. Normal ginawa. It's 500 ml or 0.5 liters. Okay? Ang normal nimo nga ginawa, that is what you call the tidal volume. Okay? So dagad of factors nga maka-affect. Unsa may factors? A person's size, the sex, the age, and the physical condition of the patient. Okay? Pero, dili man na pwede nga mahutdan og hangin ang imuhang lungs. Dili na pwede. So, ibig sabihin, ang gibuhat sa Ginoo nga naay mabilin diha. No, may mabilin na dira sa imo nga lungs. Maski mag-inhale, exhale ka, maski kusgon pa na nimo imo nga ginhawa, hindi na pwede nga wala may mabilin nga hangin. No? Ano ang tawag sa mabilin nga hangin sa normal nimo nga pagginhawa? Or unsay pila ang mabilin nga hangin maski suyupon mo pa dira ang naubuson mo pa kaginawa? That is what you call the residual volume. So kung magginhawa ka, naag yun ay mag-exhale man kag out ng very kusog nga exhale, no, ang mabilin nga hangin dira sa imo is 1,200 ml. Okay? Again, it's 1,200 ml. Ang inspiratory reserve volume naman, no? This is the amount of air that can be taken in. So amo ni ang pwede makasulod sa imo baga kung maginhawa ka gidalom. So kung maginhawa kag lalom, no, mao ni ang pinaka pwede nimo nga masuyop nga hangin, no? And that is usually 2,100 to 3,200 ml. Okay? 3 liters, no? Ginawag lalom gi? Ginawag lalom. Kung maginawag kag lalom, no? Pwede na ang mo sulod nga hangin sa imuha is inspiratory reserve volume na 2,100 to 3,200. Yung pwede mo naman ma-exhale, no? Yung pwede mo naman ma-exhale is 1,200 ml. Okay? So yung residual volume 1,200. So, vital capacity, basic math, yung vital capacity, ito yung ito yung pwede mo, isipon na lang ninyo, amunin pwede nyo nga mabuhat. Ano ang pwede mo mabuhat? Normal breathing. Ano pa? Maginhawag lalom. Ano pa? Maginhawag kusog. Okay? So, that is the vital capacity. Ibig sabihin, yun yung kaya ng tao. Okay? So, it's the tidal volume plus inspiratory reserve plus expiratory reserve. Okay?
So remember that you have a dead space volume of 150 ml. Yun lang itatandaan nyo. Yung functional volume naman, that is the air, no, that actually reaches the respiratory zone, and that is only 350 ml. Okay? And the respiratory capacities are measured with, take note of this, spirometer. Okay? So, mo ni ha, mas dali matandaan. Amo ni normal mo nga ginhawa, 500. Amo ni ang kung mo ginawa ka gidalom, amo ni pwede magsulod sa imo, that is 3,100. Kung maginawa ka gidalom or mag-exhale ka gidalom, amo ni ang pwede nga magwas sa imo, 1,200. Maski iginhawa mo na tanan dira, may mabilin gina sa imo nga lungs, which is what we call the residual volume. Okay? And that is 1,200. So, pag sinabi mong vital capacity, amo ning pwede mo nga maginhawa, dalom, kag ma-exhale, dalom, and that is 4,800 ml. Tapos, all in all, pila ang hangin nga ara sa sulod sa imo? No? It's 6,000 ml. Okay? Amo nang pwede nga masulod nga hangin sa imo nga lungs. Okay? So, what are the different respiratory sounds? No? Marami. No? That's why auscultate namon nga mga doctors ang inyo nga baga kay para ma-identify namon if may ara gid man ba nga tubig, may ara gid man ba nga phlemas, no, or kung may ara ba nga closure ang imo nga agyanan sa hangin, no. On this way, no, mas dali naton matanaw if ano ang problema. So mabalaan na ka doktor if may ara ka nga pneumonia, no, mabalaan niya if may phlemas ka, mabalaan niya if may ara ka nga asthma, no? So damo pwede mabalaan ang doktor kung mamati siya sa imong nga baga. Mao na nga ginabuhat namon. Okay? So external respiration, oxygen movement into the blood, no? The alveoli always has more oxygen than the blood, alangan naman, no? And the oxygen moves by diffusion. Alam na natin 'yan. Yung carbon dioxide naman, it moves out of the blood, no? Kanina ko pa 'yan inuulit-ulit. So, inside the red blood cells, attached to the hemoglobin. So, ano ang tawag sa hemoglobin na merong oxygen? That is oxyhemoglobin. Okay? Carbon dioxide, no? Most is transported in the plasma as bicarbonate. So, wala gid na siya actually. Dili na kaya sa imo nga lawas nga na carbon dioxide siya nga version. So, ano ang pwede nga mabuhat? It's bicarbonate. Okay? Again, it's bicarbonate. So, internal respiration, ito yung nangyayari within your tissues, no? So, carbon dioxide diffuses out of tissue, oxygen diffuses from blood into tissue. Okay? Sorry. So, let's study this. So, Doc, ano yung pinaka-importante, no, na dapat namin alam? Ang point lang ani nga slide is, bisan dili ka maghuna-huna nga muginhawa ka og normal, nagaginawa ka normal kay nga it is controlled by your brain. Okay, it is controlled by your brain na siya normal setting. So imo na siya nga paghuna-huna if maginawa ka dalom or if hindi ka maginawa dalom. Kung maginawa ka dalom, no, that's your voluntary control. Pero if normal lang nga ginhawa, like mag-istorya ka, ginawa ka, no, wala mo na naman na ginaisip. So, ano ang nagka-control sina? No? It's the what? It's the brainstem. Okay? It's the brainstem, no? And the two responsible organs is your medulla and the pons. Okay? I-search ninyo na unya, no? What are the different parts of the brainstem? You have the medulla oblongata and you have the pons. Yung medulla, this is responsible for the rate and the depth. Ano pa? Yung pons naman, ito yung nag-smooth out ng respiratory rate. No, amo ni ang reason nga hindi namon gusto for individuals nga nadisgrasya sa motor nga may ara nga bleeding sa ila ulo. Why? Because, no, it might result to a compression. Ano pa? Once may ara nga dugo na dire, no? For example, it's one. Take note of this, ha. Remember, for example, na dugo dire, no? May na disgrasya siya, hubog siya.
eventually ma-push man gud imong brain, ma-push ni siya. So once ma-push na siya, di ba nang i-push siya, maipit po ning pons and medulla because you have, di ba, murag naa kay buslot dire. No? And remember, kung maipit nimong pons and medulla, since it is responsible in your breathing, mabudlayan ka ginawa. Worse, dili siya makafunction maayo. Worse, mamamatay gud ka. Okay? So what are the factors, no, that influence your respiration? Syempre kabalo naman mo ana. Kung sige kag tabi, no, syempre makusog yun. No, kung sige ka istorya, sige ka ubo, sige ka exercise, no, it can increase your respiratory rate. Okay? And also, if gusto nimo nga maginawag lalong, isipon nimo. And that is what you call volition. Okay, di ba? Bagong word yan ngayon. No, pag sinabi mong volition, it's conscious control of breathing. Ano pa? What are the different chemical factors? No? Kapag masyadong mataas yung carbon dioxide sa katawan mo, anong buhaton mo? Iginhawa mo siya gawas because you don't want carbon dioxide, you want oxygen. No? Kapag may carbon dioxide ka, gusto mo siyang ilabas sa katawan mo, kaya you are going to breathe fast. Okay? And kapag mababa naman yung oxygen level mo, no, anong gagawin mo? Kailangan maginawa ka kusog. Okay, maginawa ka kusog. Okay, kay para mas damo nga oxygen ang masulod sa imo nga lawas. Amo lang ning point sa amo sini nga slide. So we will now go to the different diseases. Pag sinabi na first, no? If you are fond of, let's say, smoking, no? It's very important that you need to remember na pwede gyud ka magkasakit. Like magkasakit gyud ka eventually. Ngano man dok? We have different diseases in our lungs. And one of which results sa imuhang sigig panigarilyo og vape is chronic obstructive pulmonary disease. So unsay nagahitabo ani? No? Ano ang main reason? Ang main reason is smoking gid. Okay? So anong pwede mahitabo sa pasyente? Hangak siya, no? Sige siya ubo, kag sige siya pneumonia. Okay? So most victims retain carbon dioxide because ang point sini is, 'di ba? Ang normal nimo nga pag ginawa is ana, 'di ba? Mo ginawa ana. Mudako. Ang ila, no, ang mahitabo sa ila is, no, magka emphysema, which is this. Ang normal, kung for example, amuning normal, ang ila yung alveoli amuning nan. Di dok mas gwapo iki mas dako, mas damo oxygen. Hindi, kay nga damo kagid man masulod nga oxygen pero damo po na dira carbon dioxide. So eventually, ano mahitabo? Hindi kung ang ari manggod, no, you need to remember airways collapse during expiration, no, fibrosis, magtig-ani siya. No, magtig-ani siya. So ang normal dapat is maggamay na siya kay para ma-push niya gani. No, ma-push niya ang hangin pagawas. So if overinflated siya, no, overinflated ni siya, hindi niya na ma-close, hindi niya na ma-push pagawas. Okay, hindi niya na ma-push pagawas. So ano ang mahimo? Damo-damo ka carbon dioxide, wala ka sang oxygen. Kay hindi ka maka close open sang imo nga alveoli. Okay? So what I want you to do, no, I want you to research about emphysema and chronic bronchitis and chronic obstructive pulmonary disease. This is very important. Ngano man amo ning hambalon niyo sa tatay niyo nga panigarilyo. Tay ang imo baga sina sa sunod tay, ma-fibrosis na siya tay, magtig-a na siya tay. Hindi niya na sa sunod mapagawas ang carbon dioxide, mahapo kagid mapatay kagid tay. Ilubong kagid namon, no? Actually, that is the best way for you to educate your parents. You tell them that they are going to die. No? Tigulang ka na mapatay ka sa sunod, lubong ka namon. No? And that is the reality of individuals who are smoking. And kung ikaw, sige ka kapang vape at your age,
wala pa gani studies karon. Amo na ginambal ko sa mga estudyante ko. The studies nga mahitabo karon, it will go out or it will come out after 20 to 30 years. Di kung 20 to 30 years ka na sige ka sigarilyo, hindi mo na mabalik ang panahon, tapos magambal nga, ay, it can cause cancer. Ay, it can cause ito, ganito, ganito. Okay? So, it's too late. Pero ang smoking, sure good na, that eventually your parents or your father will have COPD or problems with the lungs. Okay? Yung chronic bronchitis naman, ito, masyadong marami ang nalalabas na mucus. Dok, bakit masyadong malabas na mucus? Ito yung reason. So, kung sige ka kapanigarilyo, ang imo baga mabwisit sa imo. No, anong buhaton niya? Magpagawa siya sang luha in a form of mucus. So, kung magsige sa luha, no, sige siya kaluha-luha. Okay? So, if mabwisit na siya, magluha-luha na siya, eventually, no, magka excessive mucus. So, kung damo ang luha, damo ang mucus, hindi na makaginawa ang tao. Okay? Ano pa? Emphysema. Maguba tong imo nga, hambal ko nga, close open sa imo alveoli. Okay? So, eventually, you are going to have problems with breathing. Okay? So, if magkakaproblema ka with breathing, ang tawag dyan sa difficulty of breathing is dyspnea, and eventually, you will have respiratory failure. Okay? As part of your assignment, for midterms, I want you to do this. I want you to record a 3-minute video. I want you to educate. Yung nasa video ninyo, I want you to educate 2 individuals, technically not your classmate, any student in North Valley, or your parents or your tita or tito or whatsoever, basta dili ninyo classmate or dili under sa akong human anatomy. Ang buhatan ninyo is dapat duwa sila kabuok, pwede separate video nga educate niyo sila, pwede naman nga isang bigayan lang. I want you to record a raw video. I want you to explain to them what is the result of tobacco smoking, okay, or smoking in general. Okay, so you start with, basta be very unique and be very comprehensive. So I will be giving to you a deadline until Monday. So Monday 5 p.m. I am going to send a link. Okay? And you are going to upload it there based on your section. Okay? So, para ma-check na ko. So, maximum ng tayo 5 minutes, minimum 3 minutes. I want you to talk about smoking, and the result of smoking, especially COPD. What is the result, or ano yung pwedeng symptoms nila? Ano yung pwedeng magiging resulta kung magsusmoke sila? Tapos you explain to them COPD, chronic bronchitis, and emphysema. You add also there the problems nga pwede madami nga makuha sa mga tao sa sulod sa balay nga makauban nila, especially mga bata. Ang mga bata pwede magka-asthma. Okay, I want you to be very comprehensive in discussing. Okay, I want you to educate people. Okay, kay maunang pinaka-best na to nga mabuhat sa atong community, to educate them. Okay? Pero mas mabilib ko kung kanang mga individuals nga mga guard kanang mga tricycle driver diha, you educate them. I will be amazed if kanang nagkapanigarilyo gid ang inyong nga maistoryahan, caught in the act. Okay? Pero be very careful ha, basta masumbagan ka wala sa oras, hindi ko naman kayo pinupush na gawin niyo yung mga isugid nga mga tao ang inyong istoryahon. I want you to educate people lang. Okay? Especially your parents. Okay na yung parents, okay na yung mga boardmate ninyo, mga landlord, landlady. Okay? Ha? So, the deadline is 5 p.m. Monday. That's September 15. Okay? So, I am going to send a link after this, kasi magre-record pa ako for gastrointestinal. So, ito yung assignment ninyo for the respiratory system. So, lung cancer, alam naman natin yan.
So, when you smoke, eventually you will develop lung cancer. Pwedeng makadevelop ng lung cancer. Okay? Tapos, yung SIDS, ito yung individuals na mauning makita na lang nila ang bata, nga wala na nagaginawa. No, amo na ginatawag natin nga sudden infant death syndrome. So, pwedeng napatay lang gidi ang bata. No, during sleep, kinalipat sa ginawa. So, sometimes, ang problem dira is neural respiratory control. So, yung asthma, ito yung marami sa inyo. No, ang nangyayari is, from ganito kalaki na dadaanan ng hangin, eventually, nagiging ganyan na lang. So, kapag nagiging ganyan na lang, hindi makakadaan yung hangin, no, hindi makakapasok yung oxygen, hindi makakagas exchange, magkakaroon ka ng problems. Okay? So, lungs are filled with fluid in fetus, no? So, eventually, paggawas na sa puwerta sa imong mama, sa bisong sa mama, eventually, makompress na ang iyang chest, no? Kaya moagi man siya sa may vagina. Makompress na siya, eventually, ma-activate ang lungs nga magsugod na o ginhawa. Kaya mamurag maano na siya, ma-push out. Okay? Mauna nga talaga sa suction na nato. Okay? So, developmental aspects of the respiratory, cystic fibrosis, no? You search about it, lumalabas yan sa exam. Cleft palate, ito yung mga sungi-bungi, no? Nakadepende kasi yan. If, cleft palate, ito yung nasa loob, ha? Ang kanang mga bungi, cleft lip na siya. So, if bungi and may ara pagig nga buslot sa baba sa sulod, sa taas, that is cleft lip and palate. Okay? Aging effects, eventually, you just have to memorize this or you need to study this one. And the respiratory rate that changes throughout the life. So, nung bata ka pa, masyado pang mabilis yung pagginawa, that's normal, no? Ayaw ka kulba sa imong mama, basi ang imong, ikaw nga, alam, mapaspas kayo mo ginawa ang bata. Dili. Okay, ang adult, 12 to 18 or 12 to 20. Ang newborns, 40 to 80. Okay? So, the rate often increases somewhat with old age. So, eventually, kung magtigulang na gid ka, nagapaspas na, nagahangak na ka. Okay? So, I want you to finish this lecture, no? And the next lecture, which is the gastrointestinal system. And I want you to take note of the picture, the assignment. Okay? The next assignment would be, no? The next assignment would be, ito yung isi-send nyo sa president nyo, i-compile niya, which is the deadline would be 12 midnight, September 10. Okay? 12 midnight, September 10. At 11 na lang, 11 p.m. 11 p.m. 11 p.m. September 10. Kay karon man ako ning adlaw i-upload, di ba? Mo man ninyong tanawon karong adlaw, di ba? No, so ang buhaton ninyo karong 12 midnight at 11 p.m. i-send na ninyo sa inyong before 11 p.m. Kay 11 p.m. man ang deadline, dapat ma-send sa inyong president. So before 11 p.m. dapat naka-send mo og selfie. Okay, naka-send mo og selfie nga nahuman ninyo ni nga mauni nga slide. Okay, mauni nga slide. No? So mag-send mo og picture, selfie ha, dili nga gi-picturean lang, dapat selfie, individual selfie nga nahuman ninyo ni nga lecture, i-record na kung kanusa na dawat sa president, no? The time nga na-send na ninyo, dili nga na time nga nahuman ninyo tan-aw, the time nga na gisend ninyo mao na ang time nga isulat niya, assuming nga mao to ang time nga nahuman mo tan-aw. And eventually, before 11 p.m. i-send na siya sa ako sa president. So president, if ang imong classmate wa pa ka-send, no, 10:50 or 10:30 ayaw na hulata, no? Mag-deadline kag imuha. Dapat matulog na ko 8 p.m. So wag deadline ka 8 p.m. Okay, ayaw na hulata imong classmate. Ang importante maka-send mo. Okay? Kaya kung maghulat-hulat pa mo, magkalisod yun na. Okay? Basta send it in Microsoft Word. Ibutang nimo sa Microsoft Word. Tapos, i-save as PDF. I-send sa ako. Ang nakabutang name, ang picture, ang time nga gi-send ang picture. Okay? Mauna ang imuhang basis. Okay? The President will have additional points for the quiz. Okay? Remind me ha, President. Okay? Sige. So, that's it. And good morning once again. And enjoy the video. And please subscribe sa ato ang page. Kay para at least sa sunod na tay budget pang libre sa estudyante nga mga magtap. Okay? Sige. Goodbye everybody.